Welcome to Science, Technology, and Society. Our topic for today would be Element 1.2. Understanding technology as a catalyst for scientific breakthroughs and vice versa. Before we proceed, let's analyze the word catalyst. What does it mean? The word catalyst means an event or a person that causes great change. So, maaring phenomena na naintindihan na natin at a certain period, o pwede rin pong bagay na nadiskubre or a tao or a person na mayroon pong nagawang bagay kung saan nag-initiate ito ng pagbabago. Next is the word breakthrough. It is a sudden, dramatic, and important discovery or development, whether it be technological or scientific. Okay? Now, let's proceed. Science and technology represents a successively larger category of activities which are highly interdependent but distinct. So, for us to be able to understand this a little bit easier, let's have an image. Yung image na to is a satellite na ipapadala daw natin sa outer space. Pero kung titignan nyo, meron bago sa kanya. This is what we call the solar sail. Ang solar sail ay gagamitin niya para i-propel niya ang sarili niya papalayo sa Earth or papalayo sa current sun natin. Okay? So parang layag siya na imbis na hangin, sinag ng araw ang gagamitin niya para maitulak ang satellite papalayo. But nakarugtong or karugtong po ng satellite or yung satellite itself ay karugtong ng sail. So yung satellite, sino nga ba gumawa nito? Ang gumawa nito ay mga engineers. So a different branch of science, right? Now, what about the sensors inside the satellite? It has different cameras, different sensors na maaaring gamitin to analyze the composition ng isang planeta or isang heavenly body. How about yung propulsion system? Ibig sabihin, paano to nakalabas sa Earth? So, kailangan i-design din naman yan ng mga tinatawag nating aerospace scientists. So, again, bawat category or subcategory ng tinatawag nating science has a contribution para daw sa space exploration, which is the greater idea in this topic. Okay? Kaya nga successively, sunod-sunod, palaki ng palaki, yung activity, right, which is yung space exploration, kung saan yung science and technology ay nagtulong-tulungan. Next, yung science daw ay nakaka-contribute daw sa technology in 6 ways. Yung kauna-unahan is yung new technology, kung saan daw maaari daw tayo makakuha ng bagong ideas sa mga future technological possibilities. One recent discovery ng science is what we call this one. This is called the immortal jellyfish. Natuklasan nila na ito daw, kapag nasasaktan, bumabalik siya sa kanyang pagkabata. When I say bumabalik sa pagkabata, it actually goes back. Bumabata siya ng bumabata hanggang sa point kung saan yun yung pinaka-lowest point niya na pagkabata at magiging or lalaki na siya uli. Babalik na uli siya sa paglaki kung saan yung kanyang mga organs na na-damage or parts na na-damage ay mariregenerate. So medyo matagal yung proseso ng kanyang regeneration or pagtubo uli ng mga na-damage niyang parts. Hindi katulad nito, which is called the exilatol. So nadiscover din ito ng mga scientists kung saan pag naputol ang kamay, tutubo din yung kamay. Okay, naputol or na-damage yung gills. So, tutubo lang din yung gills. Even the part of its brain na pag na-damage, tutubo uli. So, ibig sabihin kahit anong part na masira or masira, maputol sa kanya, mapapalitan uli. Tutubo lang siya uli. Okay? Now, next naman po, a source of tools and technologies for more efficient engineering, design, and a knowledge base for evaluation of feasibility of designs. So, ibig sabihin, ito naman daw ay isang paraan para ma-check daw yung mga techniques, mapag-arala kung paano mapapaganda ang iba't ibang bagay patungkol sa technology. Okay? So, here's an example po. This is called what we call a nanobot. So, ang nanobot na nakikita nyo, pinag-aaralan pa. Sobrang liit niya kung saan po pwede siyang pumasok sa mga ugat natin, pwedeng pumasok sa puso natin. Sir, ano po yung trabaho niyan? Maaari siya ay gamitin para mag-distribute ng gamot sa mga affected areas na kailangan po mismo talaga yung gamot na yon. It can also be used in different ways tulad ng pagtanggal ng bara sa ating mga ugat, pagtahi po ng maliliit na sugat sa loob ng puso, sa loob ng baga, which is, again, sa ngayon ay medyo mahirap.
So ngayon, pinag-aaralan nila kung paano magagamit, mayu-utilize itong bagay na nakikita nyo sa screen nyo. Next, research instrumentation, laboratory techniques, and analytical methods used in research. So yung mga gamit daw, mga procedure, mga pamamaraan kung paano daw mag-analyze ng isang bagay ay dulot daw ng science kung saan nagagamit ni technology. Isa sa mga naging produkto ng pagsasama ng science and technology sa bagay na yan ay eto. This is what we call a centrifuge. Ang centrifuge ay ginagamit po natin para maghiwalay ang different parts of the blood, tulad ng white from red blood cells. And then yung kanyang plasma na makukuha natin, pwede naman natin kuhanan ng DNA. Okay? As I told you before, maraming gamit yung DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid, kung saan ito yung blueprint ng katawan natin. Okay? So once you have this, ma-identify na natin kung sino ikaw, right? If through DNA process, pwede nating masabi yung iyong parents, etc. Sabi nila, through DNA, we could also analyze yung maaaring maging prone mong sakit or ano yung sakit na maaaring maging prone ka. Okay? Moving on. Next is the practice of research as a source for development and assimilation. So, remember me telling you guys na there's a problem kung sakasakali po because of science and technology, maaaring mawala ang trabaho natin. But through science and technology, pwede rin tayo mag-research, mag-aral at mag-gain ng bagong skill kung saan maaaring magamit natin sa hinaharap. One of which is, hindi ko sinasabing ito lamang, but nakikita ko kaya nating lahat ito. We already have what we call purposive communication that will help us with this one. Okay, for those who understand what this is BPO or sa madaling salita, Business Process Outsourcing. Sa madaling salita uli, ito yung call center. Okay? Lahat tayo or lahat ng mga students natin here at IS ay maaaring matuto po kung paano makipag-usap po ng maayos in English and different languages. Dahil under din po tayo ng service providing industry, we are expected and we are able to become hospitable with whomever we talk to. Okay? So again, this is not just one, but just several of examples that I could give you kung saan napapractice natin yung pag-aaral or pagre-research ng mga bagay na pwede nating i-assimilate. Kasi when we say the word assimilate, it is the process of taking in and fully understanding informations and ideas. Okay? Next. Creation of a knowledge base. So when we say a knowledge base, ito daw ay isang lugar kung saan po pwede ka mag-store, mag-retrieve, at mag-share ng information. So that's correct. Maaari po ang mga social media tulad ng Facebook, TikTok, Twitter, etc. ay maaari natin pagkuhanan ng information na maaari nating magamit. Again, ang knowledge base ay hindi lang po yan ha. So ang knowledge base, pwede ka rin magkaroon ng sarili mo, but you're going to need to gather information at bumuo ng iyong sariling knowledge base. But for me, example would be TikTok. Hindi lang siya source of entertainment, but also it can teach me a lot of things that I don't know. Okay, I could learn things like PowerPoint or creating PowerPoints, how to speed up my computer, etc. Daily hacks, meron na rin tayo dyan. So again, isa siyang lugar kung saan po pwede nating kuhanan ng information, magdagdag ng information na lahat tayo ay makikinabang. Okay, next. Knowledge base that enables more efficient strategies of applied research. So maraming paraan po tayo para makapag-strategize kung paano pagagandahin ng isang bagay. Since meron tayong tinatawag na knowledge base po, pwede tayo magsama-sama, magtulungan. At ang isa sa mga nabuo po sa tinatawag nating knowledge base is what we call AI. Pag-uusapan natin to in detail mamaya. But again, si AI is what I call yung pinnacle daw ng pagkakaroon ng tinatawag nating information base. Okay? Next. The converse impact of technology on science is at least equal importance or has an equal importance. But first, what does the word converse mean? Ang converse means opposite effect or magkasalugat na epekto. May positive, may negative.
So ang una would be, sabi niya, it can provide a fertile source of novel scientific questions. Sa madaling salita, lugar daw na maaaring pagkuhanan natin ng magandang reason para maghanap ng scientific facts or scientific knowledge. Pinagmumulan daw to ng mga katanungan tulad ng mga binanggit ko sa inyo before na if Neil Armstrong was the first man on the moon, who was holding the camera nung i-video na bumababa siya sa spacecraft? Sino rin yung kumuha ng video nung sila ay umalis from the moon? Another example of my question would be, why haven't we yet come back to the moon since marami na tayong technological advancements? But example po nito here in the Philippines is eto. During this time po, nagtanong po ang current president natin noon kung ano raw ang maaaring gawin para mapakain ang buong country. So, he erected yung tinatawag nating International Rice Research Institute, kung saan nag-allocate ang gobyerno ng malaking halaga para sa pag-aaral kung paano mapaparami ang bunga po ng palay. Okay? So, after that po, nagawa naman nila, napadami nila. But hindi pa tayo pumapasok sa genetics noon. Breeding lamang yan ang ginawa natin dyan. For example, nito would be what we call the Belgian Blue, kung saan sa pagpili po ng magagandang offspring or mga anak mula sa mga baka, pinagsasama nila uli yung mas maganda po, they were able to produce the best type of cow which they named the Belgian Blue, which is again daw, sabi nila, kakompetensya na ngayon ng Wagyu beef from Japan. Okay? Next naman po, so ano naman yung, sabihin natin na yan po ay positive. What about yung negative? So ang sabi naman dyan sa negative is, it is a source of otherwise unavailable instrumentation and techniques needed to address a novel and more difficult scientific question. For us to be able to understand this again ng mabilisan, here's an example. The time when COVID was here. So, during the time nung lumabas ang COVID, nangailangan tayo ng gamot. Asa ng gamot? Asa ng vaccine? During that time, wala. So, naghintay tayo, right, ng ilang buwan. I think that was 4 to 6 months bago po lumabas ang vaccine for COVID. Now, the thing is, yun nga, kailangan na natin. May tanong na tayo. Pero, hindi natin ma-achieve because we were not able to produce the vaccine as quick as possible. Sa ngayon, nagawa natin because the government gave the authority na po pwede nyo nang ilabas yan. But, ang isang gamot bago ilabas yan sa public takes a lot of years. Kadalasan, mga bandang 5 to 10 years bago masabi na ang isang gamot ay effective at pangalawa, safe. Okay? So, si COVID or si anti-COVID vaccines ay nilabas without proper testing. May testing, yun nga lamang dahil kinakailangan na natin nun, they were rushed para ilabas siya even though hindi pa kumpleto ang mga tests para sa vaccine. So, yun yung positive and negative. Mayroong fertile source ng questions na maaaring masagot agad, pero maaari din namang fertile questions na hindi po masagot because kulang pa ang ating technology during that time. Okay? Next. Technology. Tulad ng nabanggit ko sa inyo noon sa element 1.1, technology is the application of scientific knowledge to make different operations easier and more convenient. So ngayon, pag-usapan naman daw natin yung tinatawag nating different types of technology na maaari nating gamitin sa pang-araw-araw na buhay. The first, which is what we call AI or Artificial Intelligence. Ano ang main goal daw po ng tinatawag nating AI? Ang AI daw ay yung tinatawag nating simulation of the human intelligence, which for me is medyo nakakatakot. Sa tao na nga lamang, hindi natin minsan maintindihan ng isang tao. So what if meron pa tayong kakumpetensya dyan or meron tayong kahalintulad, which is yung AI? Pero again, for now, si AI ay nagagamit natin. We can still control it. At maaaring dumating yung time na sabi ko nga sa inyo, maaaring silang maging sentient. When we say sentient, may sariling pag-iisip. For now, we have to deal with these three. Si Siri, si Google Assistant, and si Alexa. Those are different types of AI that are available right now.
Pero yung isa sa mga pinaka nakikilala nyo ngayon is actually this one. Have you tried this? Kung hindi pa, I do suggest you try it and use it as a tool para matuto kayo. Hindi po gamitin si ChatGPT para gawin ang assignment nyo. It's free to use for now. Magagamit nyo siya, si ChatGPT 4, libre pa yon, magagamit nyo siya. Okay? But try to remember, always use a different email account when creating an account for ChatGPT. Now, since nandito na tayo sa AI, meron akong gustong banggitin na wala po sa module nyo. These are the different types of AI. The first one is what we call the weak AI. So, ang weak AI is able to do simple tasks. Bigyan mo siya ng gagawin niya without questions. Ang problema, maliliit na bagay lamang. Kadalasan ginagamit natin to sa mga tinatawag nating smart appliances. Right now in America, meron po tayong mga refrigerator or smart appliances like the refrigerator na naging smart. So, sa paanong paraan? They take an inventory of the things that you place in it. Ngayon, halimbawa itlog. It remembers that you placed 12 eggs. So, every time you take out an egg, it minuses that from the storage. Now, pag dumating na yung point na tinatawag nating replenish line, okay, for example, 4 eggs, pag naabot nyo na yung 4, it will ask permission sa iyo kung sakasakali o order na ba siya through online stores ng itlog. And that is why it's an example po of a weak AI because mga menial task. Pero pag sinabi naman nating strong AI, you can tell it apart from other AI because you will not understand or you will not notice na you are talking to an AI. Kadalasan niya sa mga help desk na email, pag nag-email ka, for example, PLDT, Meralco, some of them answers back pabilis or agad-agad. Ang problema, AI yun, or AI-generated na response. Minsan, meron din pagkakataon yung text-to-speech. So, nakakapagsalita na rin ng AI. How do you notice that? Kasi for now, medyo uutal-utal pa sila at mahahalata mo na nagkakaroon po ng problema in their speech. But yung iba, dire-diretso, napaka-fluent nila magsalita na halos hindi mo na malaman na sila ay AI. So, next topic natin would be information technology. Sabi niya, it involves the use of computer systems and hardware and software for telecommunication purposes. Also for storing, sending, and retrieving information. So, yun yung main goal ng computer. Okay? To store, to send, and to retrieve information. So, as a representation, here is an image, right? We have a computer, which is represented by the chip, and it is connected to different things like the server, other computers, the lighting system of a house, cameras, etc., and even industrial companies. Okay? Next, sabi niya, this technology finds its application din daw sa tinatawag nating business challenges. Okay? Nasi-streamline niya ang processes ng isang organization. So, ano po yun? So, para mas maintindihan nyo, here's an example po kung saan nasasagot ng IT yung iba't ibang problema ng isang kumpanya. Okay? So, we have here, standby, we have here communications. Kasama na siya. We have hardware, right? Yung mga machines. We have database for information. We have security for protection of our company, etc. Okay? So, those are the things that IT helps out sa ating business. Next. Space technology. So, ang space technology daw answers the question or is defined by the module as a field that helps space scientists plan and execute space exploration, space flight, and the observation of the Earth. So, yun yung iba't ibang goal or purpose ng tinatawag nating space technology. Makalayo sa Earth, makapag-explore sa kalawakan, at obserbahan ang mundo using satellites. Okay? An example of this is, right now, yung medyo sikat is called SpaceX. Alam niyo naman kung sino si SpaceX, right? Ang founder niya, yung gumawa rin po ng electric vehicle which is called the Tesla. The name,
Elon Musk. Sa ngayon, si Elon Musk ang may-ari po ng SpaceX kung saan sila yung nakagawa ng rocket na po pwedeng i-reuse pagkatapos gamitin. The problem with space technology daw po kasi is para mailagay ang mga satellites sa outer space, we need a rocket na nagiging disposable, nasisira. So, kailangan gumawa uli ng bagong rocket para masimulan uli yung tinatawag nating space technology. So, ginawa ni Elon Musk, nakakababa tong rocket na to, that's why magagamit uli siya agad-agad for space exploration. Actually, si Elon Musk ay mayroon din pong inilabas pang isa. Yung ginagamit natin ngayon here in the Philippines, which is called, what do you call this? I can't remember right now, but he has an internet connection right now kung saan po pwede nyong i-avail siya for 25,000 pesos. Medyo may kamahalan pero isang beses lamang kayo magbabayad. I can't recall the name of it right now, but if I do remember it later, I'll make sure to mention it, okay? O kaya maglalagay ako ng picture mamaya para madagdagan po or makita nyo kung ano yung sinasabi ko pong ino-offer ni Elon Musk. Next, it is mainly used daw for telecommunications. Okay? So, yun nga po yung main goal daw po ng tinatawag nating mga satellites. Okay? Para daw makapag-communicate tayo around the world because medyo bilog kasi talaga ang mundo and that is why hindi po makaka-travel ang ating mga information in a straight line kasi pabilog ang Earth. That is why we use satellites to bounce off our signals para makarating po sa ibang parte. Now, I'd like you to know na meron pala tayong tinatawag na Diwata-1, which is the Philippines' first ever satellite in outer space. Actually, hindi siya yung first. Meron pa tayong nauna which is called Agila 1 and 2. Yun nga lamang, binili lang natin ito from Indonesia. Nagawa na nila, palilipa rin na, pero inalok po sa Philippines. And that is why tayo ang nakapagpalipad noon. Ngayon, meron tayo mismo ang gumawa and it's called Diwata 1. We also have its predecessor which is Diwata 2 or yung successor niya, Diwata 2. And then there are a couple of more satellites na in the planning stage na ngayon. Na hopefully in the future po makakatulong po para sa communications, monitoring, GPS and etc. po here in the Philippines. Here is a representation po kung bakit sabi ko kanina hindi tayo pwede makapag-communicate ng diretso at gumagamit ng satellite. Again, bilog ang mundo, hence kailangan pa nating i-bounce ang signal from a satellite para makarating po sa kabilang side ng Earth. Next, entertainment technology. So, ang main goal daw po ng entertainment technology is provide better entertainment experiences to users through the use of scientific and technology. Ang nakakatuwa po dito is ang dami natin pwedeng gamitin daw po para ma-enhance yung ating sabihin nating experience when watching or having entertainment. When we say entertainment, it's a large field din also. Bakit? Marami tayong pwedeng pagkuhanan yan. So, some applications daw po of entertainment technology are television, katulad nito, hindi na sila nangailangan ng franchise, right? Bagkus sa online na lamang sila lumalabas ngayon. We also have what we call gaming. Oh, here's an example of a game. Some of you might know this. This is called Dying Light. This is one of my personal games that I like kasi open world siya, etc. And it is very engaging. Yung advertisements or ads ay alam ko na wala ko makitang magandang representation but palagay ko alam nyo na if you're watching YouTube and then biglang sisingit ang isang commercial. Actually, yung taong naka-invento nun has having some death threats kasi maraming naiinis sa kanya because inimbento niya yung ads. So, ang ads po ginagamit natin na yung sa TV before pa pero in the internet, medyo bago pa siya. So, ngayon, nakakapag-add na tayo ng ads kung saan paaari tayong kumita, yun nga lang naaanoy naman po yung mga taong nanonood kasi tumitigil ng tumitigil. We also have what we call streaming. So, kilala nyo naman si Netflix. Okay? Meron din tayong tinatawag na Disney Plus, Hulu, etc. So, ang mga palabas, hindi mo na kailangan bilhin isa-isa. Mapapanood mo na siya at your convenience. At isa pa, pwede mong i-download on your device at panoorin on that device. Then we also have what we call animation.
So si Pixar is one of the leading companies or nag-pioneer ng tinatawag nating computer animation o yung CGI, computer generated images. So ang kauna-unahan nilang ginawa is what we call the Toy Story. So si Toy Story 1, yung unang pinitch nila sa tinatawag nating Walt Disney or Walt Disney. Okay? Next. Another examples po daw ng tinatawag natin technology is what we call virtual and augmented reality. Para mas maintindihan nyo, palagi ko napanood nyo na to. Again, if you're familiar with this one, this is called Ready Player One. Kung saan, yung bida pumapasok sa virtual world, doon siya nag-aaral, doon siya nagtatrabaho, doon siya kumikita, doon siya bumibili. Kung saan, in the real world, naaapektuhan siya. Bakit? Yung binili niya, sa real world darating sa bahay niya. So, this is one of the futures daw na maaari nating puntahan. But keep in mind, virtual, ibig sabihin siya ang pumasok sa virtual world. Then we also have what we call the augmented reality. This image comes from Spider-Man No Way Home. So dito, mapapansin nyo nung sinuot niya yung salamin, information of the persons na nasa harap niya pops out. Ibig sabihin, yung totoong mundo na augment or nadadagdagan with information na maaari po nating magamit patungkol sa mga taong nasa paligid natin. Yung telephone number nila, pangalan nila, yung address nila, where they work, which is again a bit creepy for me if you're going to ask me. But also, maaari din mapunta rito po yung tinatawag nating ads. What if in the future, kung ikaw ay let's say salesman, lalabas at lalabas yung mga ads pagka may taong nakakita sa'yo. So, hintayin natin. Malay nyo, lumabas po din yung nabanggit kong yan. Okay? Pero I'm hoping na hindi. Kasi nakakainis ko, naglalakad ka and then puro ads ang makikita mo sa iba't ibang tao. Okay? Next. Next naman po is what we call the medical technology, which is napakalawak. Kanina na-touch na natin siya using the nanobots. Pero ngayon, ang medical technology naman daw is in what? In accurate health assessment, diagnostics, management of health ailments, and treatments. So again, sa pag-aaral po daw ng sakit, pag-prevent, paano din daw po natin gagamutin. Let's say kung hindi naman po magagamot, ima-manage. Okay? So example po niyan is eto. So katulad nito, he or she is actually inserting a needle to a person. So meron tayong bagong technology kung saan meron parang projector na pag nag-project doon sa braso mo, in this case, makikita yung ugat mo. Sa madaling salita, hindi na manghuhula yung nurse or yung doktor para hanapin yung mga ugat-ugat. So parang mobile x-ray na siya. That is what we call in real time. So madali po itong gamitin kasi nga po ipoproject lamang. Sir, is it accurate? From what I've seen po, parang okay naman. Accurate naman siya. At saka isa pa, tinetesting pa lang nila ito. But again, here's another example po of a technology na na-touch na rin natin kanina. 3D printers. So, in the future, you might be able to print your own organs na po. Again, this is just a artist rendering. Pero in the future, maaaring ganito ang maging itsura ng future nyo. May problema ka sa puso, papalitan na lang natin. Okay? Next naman po. Operational Technology or OT. So, kanina na-touch na rin natin to sa IT or sa Information Technology kasi yung Information Technology uses computers to manage things. So, eto naman din, ganun din. Minamanage naman din niya yung sabihin nating financial side, operational side po ng isang company. Okay? So, for example, halimbawa, yung pag-control ng machines sa isang company. So, sila yung mga engineers, right? Sila yung nagpo-program, nagmamanage, nagmamonitor ng mga machines na yan. But again, hindi lang naman yan. Actually, meron pa tayong mga tinatawag ba rin nating mga online applications that can monitor the progress of a process, the progress of a personnel, right? Yung kanyang mga nagagawa, yung mga hindi niya nagagawa, na monitor din natin kung saan makakatulong po rin po ito sa pagmamanage natin ng isang system. Next, we have what we call assistive technology. Ano naman si assistive technology? Assistive technology is
or makes various daily activities such as bathing, walking, hearing, movement, and climbing stairs more convenient. So, mas napapadali daw ang ating paggalaw using what we call assistive technology. Marami ako nakita niyan. Yung iba, para sa akin is medyo kakaiba. For example, meron ako nakita na roller skates na pag sinuot mo, pinabibilis daw yung paglalakad mo. So, you'll be using roller skates para maglakad. O pwede, kung ikaw po ay medyo may sakit, maaari po makatulong sa ito. Kaya nga siya tinawag na assistive technology. We could also say that assistive technology has the widest application kasi pwedeng may sakit ka, matulungan ka niya, pwede ring wala kang sakit pero mapapagaan niya yung buhay mo at matutulungan ka niyang maging healthier po sa buhay mo. One example of which is ito. So, ito ay mga electronic braces kung saan yung wheelchair user ay maaari na makapaglakad. Okay? But, don't forget yung wheelchair, kasama din siya sa assistive technology. Meron na tayong mga e-vehicles na pwede natin gamitin ngayon para makatulong po sa atin from getting from point A to point B. Ito naman po for mobility purpose. Next. Communication Technology or CT. So again, integrated to or kasama rin siya nung tinatawag nating IT. But this one focuses on what we call communication. Okay? Sa communication naman, it is a crossover about information and communication. It also deals with the transmission or technology that deals with the transfer of information in the form of messages among machines and people. Since nabanggit natin yung machines and people, we could also take note yung mga technology na meron sa atin ngayon. We have Bluetooth, right? We have Wi-Fi. We also have yung cell phone signals like 5G, 4G, right? So those are different ways of how other computers communicate with each other. Okay? Tandaan, may mga bago po tayong technology. Yung Bluetooth is a bit old. Sa ngayon, siguro may kilala na kayong mga bago like Bluetooth 3 and Bluetooth 4. Ano po pinagkaiba nun? Yung transfer rate. Mas mabilis po ang transfer rate. Siyempre, familiar din kayo sa 4G, LTE, tsaka sa 5G. So yung mga nauna, LTE tsaka 4G, mabilis. Pero itong 5G, mas mabilis. Okay? Sorry. Moving on. Hospitality technology. So, sa hospitality technology, sakop tayo niyan halos. Bakit? What is hospitality technology? So, ang hospitality technology daw aids in client interactions in the hospitality sector using technologies, infrastructures such as software and networking means. Have you ever been to a hotel? So marami na rin po sa hotel yung mga ginagamitan ng computers, from electronic locks, reservations, etc. So connected na rin po sa hospitality industry, right? Tourism industry, culinary industry, yung tinatawag nating technology. So maraming paraan na rin po sa tinatawag nating hospitality industry ang integrated sa kanya. Again, para mapadali po ang ating pang-araw-araw na gawain. Which is again, nabanggit ko na rin sa inyo, maaaring nakakatakot because sila ang maaaring kumuha ng ating trabaho. In this example na nakikita nyo ngayon, this is the robot waiter from Jollibee. So, ibig sabihin, here in the Philippines, meron na. Ang kinaganda daw niyan para sa may-ari po ng Jollibee is magkakaroon siya ng employee na hindi nagrereklamo, hindi niya kailangan bayaran ng overtime, very minimal ang maintenance, etc. At hindi pa sumasagot daw pagka pinagalitan mo. So that is an example po of technology invading the hospitality industry. Okay? Next word is, or next technology is super intelligence. So, related pa rin to kay AI. Yun nga lang, sinasabi niya na ang super intelligence daw is, again, nandun, artificial intelligence, computer system, nagpa-facilitate daw ng betterment of human life. So, when we say betterment of human life, isa sa mga naiisip ko dyan would be yung pagkakaroon ng mga tinatawag nating simulation. Na mamaya po, makikita natin para magkaroon kayo ng idea what is simulation, yung sinasabi ko.
Pero let's have the other examples pa or definitions daw ng superintelligence. Some examples daw nito ng superintelligence ay mga chatbots, virtual agents, etc. Kanina nabanggit ko na rin to. So mga kinakausap, right? Akala mo tao kausap mo, pero pagka sumagot in text form, machine na pala kausap mo. Okay? So ito yung example niyan. So again, this is just a visualization. Now, ano yung sinasabi ko pong simulation naman? Here's an example po of a simulation. Sorry. I think mamaya pa pala. Okay? So, I'll give you that po mamaya, yung tinatawag nating simulation. Sa ngayon kasi superintelligence. Okay? I think that will be sa quantum technology, yung sinasabi ko pong simulation. Now, moving on, we have business technology. So, it's an application of technology and science to provide high-level assistance in business activities. So, dito naman po, focuses on the managerial side naman po, yung tinatawag nating tulong ng science and technology. So, dito, again, like I've said, na ma-manage natin yung business via virtual means. Minsan nga, sila na nga yung nagmo-monitor, sila na yung nagsasabi na maaaring gawin. Tulad ng nabanggit ko kanina, kapag kulang na tayo sa raw materials, o pwedeng kumuha na or umorder na siya agad-agad without the permission of the user. Basta na-iset po na pag umabot dito, sige, umorder ka na ng raw materials. Ganun din po sa trabaho. Pagka medyo bumabagal ang output ng ginagawa ng mga trabahador, maaari siya mag-initiate ng, let's say, interference. Tulad ng, sige, magbe-break muna tayo, medyo bumabagal na kayo, I think you guys need yung rest. So, maaari po yun. We have that way back in Japan nung nandoon pa ako. So, pag napapansin niya bumabagal ang production, pinagbe-break niya kami. Kasi napapansin ng AI, pagod na kami. But again, there are times po na hindi siya gumagana. Okay? Next, it has a wide scope of percolating down through the different areas of the business management. Okay? Or business management. Tulad ng digital marketing, data management, e-commerce, when we say e-commerce, pagbebenta, okay, ng mga bagay-bagay online, at yung iba pa. Okay? So, here's again another representation. So, again, more on non-tangible things yung ginagawa ng business technology. Next, we have agriculture technology, kung saan, again, madali na to, from the word agriculture, tumutulong daw po sa pagpapalaki at pagpaparami ng halaman at ng hayop. Now, sa image nito, mapapansin nyo na mayroong drone. So, marami ang trabaho ng drone pagka sa field. Makikita rin nyo yung traktora, wala din pong driver. So, bakit? They all use what we call GPS. So, alam nila kung gaano kalaki ang lote mo. Right? Alam nila kung saan mo gusto siya papuntahin. Yung drone, ginagamit po para mag-spray ng fertilizer. Marami pang iba. Tulad ng i-analyze po yung lugar na, oh my God, yung isang part ng field hindi masyadong natutubigan. So, makakapag-redirect tayo ng tubig sa lugar na kung saan kulang tayo sa tubig. Again, yung field natin, ma-analyze din natin kung kulang daw sa pataba ang isang lugar. So, we could use this po para daw mapabilis ang trabaho. Okay? Do you remember me telling you guys about the industrialization age? Dati, baka ginagamit, right? Para i-plow ang fields. Ngayon, meron ng traktora. Ngayon, yung traktora wala ng tao. So, those are upgrades po ng tinatawag nating agricultural technology. Yeah, maaaring nakalimutan ko yung tinatawag na GPS. Okay, GPS stands for the Global Positioning System. Moving on, robotics technology. Si robotics technology naman daw plays what? Or is defined as a combination of science and mathematics. Robotics is associated with developing machines and software to manufacture intelligent robots. Which is again, medyo nakakatakot. Pagka binasa nyo or inintindi nyo yung last part, robot na gumagawa ng intelligent robots. So medyo nakakatakot yun. But again, hindi yun yung definition or dinidefine natin ngayon. Here's an example po. The thing that you're seeing right now are two doctors. No, actually one. Yung nakaupo lang yung doktor. Pwede rin naman doktor yung isa pero nag-a-assist lamang siya. Yung nakaupo is controlling the robot na nandun sa kanan. The one on the left could be in America while the other one could be in any part of the world.
The robot's name is called Zeus. So, kinokontrol siya ng isang doktor na espesyalista para mag-opera sa isang tao, right, sa ibang bansa. Ano po ang kinaganda nito? Hindi tayo ngayon masyado mangangailangan mag-travel ng doktor na nasa ibang bansa just to operate on a person on a different country. So, yung time factor nawawala na. Okay? Moving on. So next naman po would be what we call EdTech or Educational Technology. From the past few years, you have noticed po na ang laki po ng naitulong po ng technology and science by providing additional information that was made accessible through the internet. Ngayon, si EdTech naman po ay nagagamit din natin to complement yung pagtuturo ng mga teachers. Just like this video. So kung sakasakaling hindi nyo naintindihan during the time na nagle-lecture ako, pwede nyo naman pong ulitin tong video na to. Also, kung hindi natin natapos po yung lecture for that day, eto siya. So pwede nyo pa rin pong panoorin. Hindi tayo nagmamadali and you get to learn at your own pace. Okay? So that would be an example po ng EdTech. Next naman po. Product and Food Technology. So, sa Product and Food Technology, napaparami po or natutulungan tayo sa pagpapalago ng ating mga food products. So, tulad dito sa image na to, may mga robots na nagbabantay para maibigay yung mga pangangailangan ng halaman. We could also help us out doon sa tinatawag nating manufacturing, yung pag-harvest, etc. Minomonitor din niya yung iba't ibang plants or iba't ibang parts ng plant para maibigay dito yung nutrients na kailangan niya. Again, bukod po dun sa pag-harvest, yung pagpapalago at pagpaparami ng halaman ay natutulungan tayo ng technology. Next, architecture technology. So, today, si architecture is not just more on the process of designing things or structures. So, katulad po nito, may mga bagay na ngayon na iniisip po ang mga architects when designing things. Okay? Katulad nito, kailangan daw makabuo tayo ng mga buildings na eco-friendly, space-saving, greener. When we say greener, nakakatulong po sa environment. Nakakabawa siya ng pollution. So those are examples of things na dapat daw po ibinibigay ng tinatawag nating architecture. Also, sa ngayon, yung mga architects, actually ginagawa rin naman natin noon, pero ngayon mas magaling na, yung kinoconsider daw po ng mga architects yung tinatawag nating geographical location kung saan tinatayo ang isang bagay. So, tulad po nito. Okay? So, katulad po nito, ang mga engineers, actually sa building na to, kakaiba eh. Medyo nagulat sila nung nagkaroon po daw ng maliit na bundok sa tuktok ng building. Again, hindi po daw ini-expect nung mga nandun sa loob ng building na nagkaroon na pala ng bundok sa ibabaw ng building nila. So yung mga gamit po, inakyat isa-isa or unti-unti hanggang mabuo po daw yung building na yan or yung bundok na yan. But again, this is another way of integrating nature to a design. Pero, pwede rin namang vice versa. Kasi ang mga engineers o yung mga tinatawag nating architects actually need to analyze din daw yung paligid. Katulad to. So, kanina, etong picture na to, yung building, inintegrate si nature. But what if yung nature daw naman ang i-integrate siya sa technology or sa architecture? So, here's an example. So, ito daw ay isang cliff-based na hotel. If I do remember correctly, sa Bali, Indonesia, kung saan kinonsider nila yung landscape. So, para hindi daw magalaw yung landscape, kasi mahalaga to sa mga taga doon, yung building ang in-integrate down daw sa tinatawag nating nature. So, hindi nila dinamage masyado ang nature, bagkus yung design, inangkop nila sa lugar. Also, kailangan daw magkaroon din daw ng design tulad ng BMI or BIM, which is Building Information Modeling. So, ano naman daw to? So, ito daw ay isang paraan ng mga architects kung saan pinagpapalanuhan talaga nilang mabuti through 3D printing, generating designs through 3D mapping, and renderings. So, ibig sabihin, pinaplano ang isang bagay on a computer bago daw nila ito i-execute in real life. Next.
So, example nga pala nabanggit ko, na-touch na rin natin to kanina, which is what we call 3D printing. Here's an example, right? Sa picture na yan, yung left side, yun yung building na natapos na. Yung nasa right side naman na picture, ito yung mismong process. Makikita nyo yung building, piniprint ng isang malaking crane sa loob ng isang factory. Okay? So, sa ngayon, totoo na ito, meron na pong gumagawa ng ganito, yun nga lang, most of them ay nasa ibang bansa. Sabi nila, mas makakatipid daw sa building material pag ito ang ginamit. Tapos, at the same time, mas mabilis pa. Actually, China has a reputation of building 3D printed houses. Ano nga ba yung record nila? I think it's 12 houses within 24 hours. Okay? So, isang paraan daw ng mga architects para makabuild. Pero again, part din yan ng engineering group. Now, moving on. Blockchain technology. Relatively bago lamang siya. Pero most of you guys, alam nyo na ito as internet or online currency. So, tulad ng Bitcoin. Nung una, ginagamit lamang daw to manage digital assets ng isang company. But ngayon ginagamit na to sa mas wider range ng application tulad ng tawag dito online stocks and stock exchange, even social media sites. Okay? So kung kayo ay familiar sa TikTok, malamang alam nyo rin po ang ibig kong sabihin kung saan maaari kayong kumita as long as people are watching you. Mayroon pang isang trend na lumalabas ngayon, yung binabayaran yung isang tao to imitate an avatar. Okay? Binabayaran din sila through that program's blockchain technology or yung internal currency nila. Next, aerospace technology. Katulad din po ito nung kanina, pero this one focuses more on the flying aspects of aerospace. Okay? So, aerospace technology is one of the most important technological advancements kung saan, again, like I've said, yung paglipad ang pinag-focusan. Here's an example po. This is an example po of a inverted X or Y design ng mga pakpak. Ang problema, napagtanto nila maganda daw ito when it comes to maneuverability, tsaka po pwedeng gawin niya sa ere. Ang problema lamang, hindi kinakaya kadalasan ng mga piloto ang pagpapalipad nito because kailangan daw mabilis silang mag-decide or mag-adjust sa mga circumstances. Konting pagbabago sa airflow, kailangan mag-adjust agad ng piloto. So, itong design na to sa ngayon, under ano pa rin sila, development, mayroon daw siyang 10 computer that makes multiple computations daw every second, na kung saan siya mahalos na mismo ang nagpapalipad sa eroplano. So, yung pilot, hindi na masyadong nahihirapan. Sir, why do they need 10 computers or more? So, yun yung mga tinatawag nating redundant systems na kung saan kapag nasira ang isa, nagkamali ng compute yung isa, yung the rest of the computers would actually compute the correct one. So, redundancy para maiwasan ang problema. Next, we have environmental technology. Okay, basically this involves use of science or scientific knowledge and techniques that help improve the environment. Currently, yung nakikita nyo sa screen nyo is a new design for what we call a windmill. Itong windmill na to would accept or would take wind energy from any direction. So, hindi mo na kailangan itutok pa siya. Because kahit saan manggaling ang hangin, tatama pa rin ang ikot niya. Here's another design of a solar panel, kung saan ginagamit na to sa China. Okay? Tsaka sa ibang bansa sa Europe. Ibang country sa Europe. Bakit? Ito daw yung tinatawag nilang tile design ng tinatawag nating solar panel. Bawat piece po pwede mong palitan pag nasira. Hindi na katulad sa ngayon na ang laki-laki niya, papalitan mo lahat. Pangalawa, magmumukha pa rin siyang aesthetic kasi magmumukha pa rin siyang old school na roof tiles. Here's another example po ng environmental technology na nasa Pilipinas na. You can find this in Shopee o kaya Lazada. This is called the Life Straw. Ano po trabaho niyan? Kung ano mismo yung pangalan niya. Makakatulong para humaba ang buhay daw natin kasi nga po it provides
potable drinking water through filtration system. Ibig sabihin, kahit anong uri daw ng tubig, kahit medyo marumi or marumi, pwede mong gamitin itong straw na to para i-filter out ang tubig. Tayo being a tropical country, lagi tayong tinatamaan ng bagyo, so we could use this po pagka nawawala ng kuryente to drink water from deep wells o kaya sa faucet o kaya galing sa poso. Next, so ang environmental technology ay hindi lamang doon related. Remember me telling you guys about the Pacific Garbage Patch? So here is Mark Wahlberg, I think. Gumawa siya ng design kung saan ito daw yung mag-harvest ng basura sa dagat para ma-dispose natin ng maayos. Actually, nagkaroon sila ng bet ni Mr. Beast. So ito yung pinanlaban niya kay Mr. Beast. Si Mr. Beast would need to have 10 or 100 people na maglilinis ng beach kung saan paramihan daw sila ni Mark kung gaano karaming basura maiipon. Yun nga lang, si Mark, ang ginamit niya ay machine para mabilis niya matrabaho po ang paglilikom ng basura sa ilog. Next up, we have biotechnology. So from the word bio, living. So ito yung technology na paggawa ng mga living organisms. So yun naman yung trabaho niya. Okay? So, ibig sabihin, gagawa siya ng buhay na bagay, sir? Yes, using what we call genetics. So, sa genetics, katulad nga po ng mga napapanood nyo sa movies, pag inalter ang DNA, right, makakagawa ka ng bagong bagay, tulad nito. These are what we call glow-in-the-dark fish. Okay? So, nag-glow sila in the dark, which is unnatural kasi pagka nag-glow ka in the dark, mas magiging target ka ng ibang predators. But besides that, here's another example. Ito daw ay isang synthetic skin na po pwedeng ilagay daw po kapag isang tao ay nasunog. So pag nasunog ang balat, kailangan daw talaga tagpian pa uli ng balat galing sa ibang parte ng katawan o kaya sa ibang mga magdo-donate. So ngayon, hindi mo nakakailanganin mag-donate because ito yung ipangtatapal sa mga bagay na nasunog sa body. Here's another example. Sa biotechnology, this is Dolly the sheep. Si Dolly yung kauna-unahang na-clone na sheep. So, siya yung kauna-unahang produkto ng cloning technology, which is again under what we call biotechnology. So, it's possible na ngayon to clone things, sir. Yes, meron na tayong na-clone na aso, pusa, mouse, so marami na. So, sir, in the future, is it possible for cloning in humans? Again, mapag-uusapan natin yun mamaya kasi ang science and technology pwede natin gamitin para maging conscious natin. Ibig sabihin, konsensya. So, maaaring masabi niya, tulungan niya tayo mag-decide kung ang isang bagay ay dapat ba talagang gawin tulad ng cloning. Moving on. Vehicle technology. So, when we get to vehicle technology, nadaanan na rin natin ito kanina. But this pertains to lahat. Kasama na ang para sa tubig, sa lupa, at sa hangin. Okay? Again, involves vehicle development wherein internal parts of a car or aircraft is upgraded from time to time to improve efficiency. So, katulad nito, from box type, naging aerodynamic na ang kotse sa ngayon. Yung iba, napapalitan na rin. So, ano pa yung maaari ma-upgrade? Tulad na lamang neto. Bakit? Kasi yung sinasabi nating kotse na gumagamit ng gasolina ay maaaring palitan na ng tinatawag nating electric in the future. But for now, here is what we call a hybrid vehicle. So meron siyang gasolina, may tangke siya, may engine pa rin siya, pero si engine or yung motor, gumagawa ng kuryente na i-feed naman sa battery that charges or powers up the electric engine. So basically, combination siya ng digas tsaka ng baterya. Okay, which is nabanggit ko na rin sa inyo, ito yung paraan ng gobyerno tsaka ng mga mayayamang tao na unti-untiing baguhin daw ang nagpapatakbo sa mga sasakyan tulad ng langis, tulad ng gas. Darating tayo sa point kung saan hydrogen ang gagamitin natin. So, sa ngayon, ini-ease up lamang nila yung transition from gas to electric. Okay? Next up. Next naman po is forensic science. So, eto, nadaanan na rin natin to. Bakit? Ang forensic science, ang dami niyan, dactylology, etc., ballistics. So, ginagamit daw ito
Mahalaga daw ito para daw magkaroon ng precision criminal justice. Bakit? Sa pamamagitan ng scientific technology tsaka ng mga procedure, maaari tayo makakuha ng ebidensya para masabi talaga yung mga perpetrators ng isang krimen. Okay? So for example, meron tayong tinatawag na CSI or Crime Scene Investigation. Most of the tools that you are seeing here ay ginagamit nila. Katulad ng pangkuha ng tinatawag nating fingerprints, pangkuha ng DNA, hair samples. So, iyan yung mga ginagamit daw po para ma-identify ang isang tao. Here's another one. So, ito naman po ay tinatawag nating ballistics trajectory. So, chinecheck daw natin kung saan nanggaling ang isang bala para matukoy kung saan to nagmula. Gagamitin niya yung mga lasers, etc. para masabi kung saan dumaan ang isang bala, saan nagmula. So, pag-aaralan kung halimbawa ang isang tao ay medyo mababa ang stature, for example, 5 feet, tapos makukompute nila, makikita nila kung ito nga ba daw talaga yung bumaril sa isang tao. Bakit? Kasi makikita kung yung height niya ay sapat na from that angle. Okay? Also, yung DNA. So, nabanggit ko na rin kanina yon. If you guys ever have a problem and you think that your life is in danger, one of the things that you could do for yourself is to help the police or your relatives find po yung taong gagawa sa iyo ng kapahamakan. You could actually scratch the persons na kaharap mo to get some DNA samples from them. Okay? Again, that would be just as a suggestion and I hope na hindi po mangyayari sa inyo. Next, military technology. So, may term dito na ayaw ko pero sige po, palitan na lang natin. Sabi niya, military technology aims at creating better tools, weapons, and equipment to better equip military personnel for, ayoko ng war, let's make it for peace. So, for peace times daw. Example po nito is this one. This is a drone from America. This is called, hindi siya si Predator si Global Hawk. So, the difference between Predator and Global Hawk, ito ay mas malayo, mas matagal, mas maganda ang equipment na pwedeng ikarga sa kanya. Kaya nga siya Global Hawk kasi kahit ibang bansa mararating niya kahit wala siyang piloto. Si Predator pang maiklian lang. Okay? So besides that po, we also have this one. Observe the wheels na nagtatransform from triangle or threaded wheel, magiging wheel mismo siya na bilog. So para saan to? Ang military ay nagpupunta sa iba't ibang lugar sa mundo. Some of them have paved roads, some of them don't. Some of them have snow, some of them have sand. So, itong pagbabago ng gulong can actually help out the vehicle traverse po different obstacles daw. So, in the near future, we could see this. Medyo masyadong technical pero maaaring makita natin to. Maging available sa atin. Okay? I don't know for what use or purpose for civilians but maaaring makita natin to. Next, sports technology. So dito may kaprasa tayong video na papanoorin. In-encapsulate ko siya dito. Baka sakali pong gusto niyong panoorin, nasa YouTube naman po siya. So ang sports technology ay yung use daw ng scientific knowledge at mga tools and materials para ma-test at ma-implement daw yung pagpapagaling or pagpapaganda sa isang sport. For example, if you're an athlete, pwede natin gamitin ng mga tools para ma-improve mo pa yung stats mo. Okay? But for now, let's have an example po. Okay? Here's the example. Sorry about that. Hinihinaan ko lang.
Okay, moving along. So if you want to watch that, it's on YouTube. It's called Fight Science or Martial Arts Science under National Geographic. Okay? So moving on tayo sa palabas natin. So next up is what we call Electrical Engineering Technology. So EET. So it combines science and the principles of electrical engineering para daw ma-improve yung iba't ibang designs from previous inventions na meron tayo. Example, the light bulb. Ngayon, meron na tayo mga LED. Okay? So, here's an example po or a representation of EET at its basics. Okay? So, nagdi-design sila ng certain device po para makontrol yung isang bagay. Now, moving on. 3D printing, which is again, na-touch na natin kanina. So, it makes the task of printing objects in 3 dimensions achievable. Okay? So, ito ay kakaiba sa mga printers na napakita ko sa inyo. So, yung kanina gumagamit ng filament. So, ito hindi. Gumagamit naman siya ng laser. Kung saan yung laser, pag tama dun sa chemical na liquid, pinatitigas niya. Ang kinaganda ng printer na to, mas maganda ang resolution ng print. Ibig sabihin, mas pino ang drawing niya or yung napoproduce niyang mga objects. So in the near future po, magagamit na natin yan. Makikita na rin natin siya here in the Philippines. Actually, if you go to Lazada or Shopee, may makikita na kayo mga iba't ibang 3D printers na pwede nyo pong mabili. Yun nga lang, you need to know how to draw using CAD. Okay? Okay. So ano nga pala ang use nito? Dali na tayo makakapag-produce ng tinatawag nating mga samples. Pwede tayo mag-produce ng mga prototype. So, hindi na natin kailangan ng precise tools or tools na mano-mano nating gagamitin para makapag-produce ng isang object. Next, quantum technology. So, when we say quantum, kasi yung quantum daw is the smallest discrete unit of a phenomenon. So, quantum technology is maliit pero napakalaki ng maitutulong niyan sa atin. Sabi nga niya, it is a subfield of physics. Quantum technology has various applications in fields such as communication technology kasi again, information is transferred digitally. Okay? So, using electric and magnetic sensors, quantum computing, which is yung pinaka-pag-uusapan natin mamaya, modeling, metrology, and cryptology. From cryptology, pag-encrypt po ng ating mga information para hindi mabasa ng iba. Para kasi quantum computing ay maaari natin gamitin po para magkaroon tayo ng tinatawag nating simulation. And here's an example po of a simulation. This is a game, I can't remember the name, but it is a simulation kung halimbawa po magpapakalat tayo ng biochemical weapon o kaya ng isang virus. So katulad yan, mape-predict niya kung gaano karami ang mamamatay, gaano kabilis kakalat ang infection sa buong mundo. Paano daw yung form of travel? Okay? So makikita nyo may mga eroplano dyan, may mga barko. So those are ways po para ang isang virus ay kumalat. So again, you could use simulations. Ito ay just for educational purpose yung pinapakita ko. But this is a game. Maaari po nating maintindihan kung paano kumakalat ang virus. Yung iba naman maaaring sa giyera. So maaaring makita natin how a war could end up if it starts po. If World War III would start, mapag-aaralan natin paano to kakalat sa buong mundo. Next. Industrial technology and manufacturing technology. Nakita na rin natin to. Again, this would involve daw yung tinatawag nating pag-i-improve ng industrial and manufacturing processes. Kung saan gagamitin natin ng science, gagamitin din ng computers, gagamitin din ng technology para makapag-produce ng bagong technology. But in this case, para mapabilis, mapadali po daw ang produce or mass-produce ng isang bagay. Here's an example. So, yung machine ginagamit na yan para mabuhat yung kotse. So, bukod po sa pagbubuhat sa kotse, pwede nating sabihin ito yung gagamitin sa loob ng isang kumpanya para mailipat-lipat yung mismong sasakyan if nagpo-produce tayo ng kotse. Also, maaari din gamitin yan para ipakita na yung machine ay capable na magbuhat ng kotse at mag-arrange ng kotse sa loob ng isang barko.
So dito po, maaari din nating i-mention yung mga tinatawag nating mga CNC milling machines. So mga machines na parang printer pero ang ginagawa niya, inuuka niya ang bakal to produce a certain item or product. Okay? Next. Marine technology. Ang marine technology na pag-aralan natin sa marine biology or sa marine science. Okay? So ano to? Marine technology helps come up with sophisticated equipment for safe use, protection, and intervention in the marine environment. So marami yan. Meron tayong mga submarines, etc. But also, we also have this. Wala sir, meron pong slide sa cruise ship? The answer is yes. Kasi isa lamang yan sa mga technology na po pwede nyo nang ma-enjoy sa loob ng isang barko or cruise ship. Bakit? How would you balance the ship? May tubig ka sa loob ng ship, which is yung swimming pool, yung dami ng tao. Saan mo ilalagay yung pagkain? So those are examples of technology na ginagamit nila. Kasama na dyan yung GPS, right? Yung pag-analyze ng weather. So meron silang local na weather station sa loob para ma-predict po ang weather sa loob ng ilang araw or ilang oras. Also, nandyan din po yung iba't ibang technology. For example, kukuha sila ng mga prutas or gulay na hilaw. Paano nila mapipredict kung kailan mahihinog at pwedeng gamitin yung kanilang kinuhang gulay at prutas? So they have technology para doon. Pwede rin silang magsabi na gusto ko mahinog to sa gantong araw. So they have the technology, the knowledge para magawa yon. Okay, moving on. So, in conclusion, right? Sabi natin na sa loob ng past 2 decades na witness natin ang malaking pagbabago daw at concern sa pag-predict at pag-control ng social impact ng technology. Tulad na lamang ng tama nga ba na gamitin natin ang TikTok sa iba't ibang bagay na sabihin natin hindi natin masabi kung tama or mali. For now, we have a great example would be si Pura Loka. Ginagamit niya ang social media, right, para dun sa kanyang pagpapakita ng art. But for some people, maaaring ito ay maging hindi tama. Meron din naman sa ibang tao na okay lang yon kasi it's an expression. So again, yung impact niya, mag-gauge natin, ma-assess natin sa gamit din ng technology, sa panonood sa kanya, right, sa pag-intindi kung anong pinagmumulan ng ginagawa niya. So we could use technology para masabi natin kung tama or mali yung ginagawa niya. Okay? Like I've said, ayun siya, ma-assess natin kung sakasakaling tama or may side effect ba sa ibang tao yung ginagawa niya. We also have yung requires, but for us to be able to assess nga pala, requires us basic scientific knowledge, well outside the scope of what was clearly relevant in the development of the technology. Katulad yan, si TikTok. Ang una, ginawa siya para sa entertainment. Ngayon, maaaring pwede na siyang maging source of knowledge. Okay? So again, yun yung conclusion natin for technology. So that was the end, or this is the end of the presentation. If you have any questions, pwede naman po kayo magtanong sa akin during our live class. You could also message me, okay? But again, the main thing is, if you have a question, please raise your hand or approach me so that I could facilitate yung bagay na gusto mong malaman. Okay? Thank you very much for watching.